Sa pagkanta o paggitara, susuyuin ang dalaga na dumungaw sa bintana and listen to his love song. Nagsusumamo ang puso ko para luman. How would you feel about serenading someone? O di kaya mas gusto mong ikaw ang hinaharana? Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay. Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino. Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan ligtas at dekalidad. Nakakatuwa makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan. Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development. Ngayon, lahat po ng modalities. Nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay. Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo. Yung mga kulang na bahay ay kagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Tahanan ng OFW. Handog ng Department of Migrant Workers at Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Programang maghahatid ng impormasyon sa mga polisiya, programa at mga hakbang ng DMW para sa kapakanan ng ating mga OFWs at kanilang pamilya. Tahanan ng OFW. Programang hatid ay agarang serbisyo publiko para sa bagong bayani ng bayan, para sa bagong Pilipinas. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na po sa ating mga minamahal na OFWs at sa inyo pong mga pamilya. Mula po sa tahanan ng OFWs, ako po ang inyong lingkod, Secretary Hans Leo Cacdac, na nag-aanyaya sa inyong tumutok sa ating programa, ang Tahanan ng OFW. Mapapakinggan na po tayo tuwing Biyernes mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, DZRB 738 AM.
gayon din sa Radio Pilipinas World Service. Sa pamamagitan nito, patuloy ang pag-aabot sa ating mga OFWs at sa pagpapabatid ng ating mga serbisyo at programa nasaan man sila, nasaan man po kayo sa iba't ibang panig ng mundo. Mapapanood din po ang programa sa opisyal na Facebook pages ng Radio Pilipinas at ng Department of Migrant Workers. Bukas po ang tahanan ng OFWs para sa ating lahat. Sama-sama po nating pakinggan ang mga kwento ng ating mga bagong bayani sa ilalim ng bagong Pilipinas ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr. Kumusta kabayan? Tuloy po kayo sa tahanan ng OFW, hatid sa inyo ng Department of Migrant Workers. Magandang araw sa lahat ng OFW saan mang panig ng mundo. Kami po ang inyong makakasama sa isang oras ng makabuluhang talakayan mula sa DMW Strategic Communication Service. Ako po si Jel Miranda. At ako naman si Onin Miranda. Narito na ang programang tatalakay sa mga kwento at magiging tulay para sa mga serbisyo at programang laan para sa ating mga bagong bayani. Ang ating programa ay masusubaybayan tuwing Biyernes alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Live dito sa Radio Pilipinas 1 at sa official Facebook page ng Department of Migrant Workers. Sabayan din tayo napapanood sa TV Plus, Channel 3 at Affordable Channels 45 to 49. Magandang araw, Onin, maulang hapon. Magandang araw, Jel, at talagang maulan ng hapon na ito. Actually, hindi lang hapon, kundi Actually, ito mga nakaraang araw. mga nakarang araw pa Grabe. ay talagang matipid sa matipid sa damit. Okay. Bakit matipid? Kasi hindi ka lagi maghuhubad dahil sa malamig ang panahon. Diba? So hindi ka na maliligo? Hindi ka na maliligo. O maligo tayo lalo na yung mga sumusuong sa baa, naging kapampangan na tuloy ako. Ayan, importante maghugas ng paa, magsabon para Pinakamainam iwas. dyan maligo. Oo Para talagang iwas tayo sa anumang sakit na maaaring idulot po ng mga pagbaha. Correct. Lalong-lalo na sa mga lugar na mababa at Ang laging lugar, binabahan oo, ng yan. tubig. Lalo na tayo dyan sa Cavite, naku po, ingat-ingat. Dyan sa Bacoor, Yes, lalo na oo. mag-ingat po kayo mga kabayan at nang sa ganun tayo po maiwas sa anumang mga sakit at pangarib Yes. na hatid po ng Hanggang baha. next week pa ito, Onin, di ba Yes. sabi ng pag-asa? Kaya talagang asahan natin yung mga maulang araw, panahon dito sa ating bansa. Samantala, narito na mga mahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang Balitang DMW. Balitang DMW. 7 Pilipinong seafarers mula sa MV Emil ang ligtas na nakauwi sa Manila matapos tamaan ng drone strike ang kanilang barko sa Ukraine. Sinalubong sila ng DMW at OWA officials sa NAIA na agad nagbigay ng tulong pinansyal at medikal. Kasama rin ang kanilang manning agency upang tiyakin ang psychological checks at benepisyo para sa crew. Nagpasalamat naman ang mga marinong nakaligtas na nagsabing malaking aral ang kanilang karanasan sa panganib ng high-risk zones. 50 PhilCom leaders at dormitory coordinators sa Taipei ang sumailalim sa Emergency Preparedness Training ng MWO at OWA. Layunin ng programang ito na palakasin ang kakayahan ng mga lider na tumugon sa mga hindi inaasang sitwasyon. Hinikayat ni Labor Attaché Attorney Alejandro Padain ang aktibong pakikilahok at pagbabahagi ng karanasan ng mga kalahok. Mas tumiway naman ang kahandaan ng Filipino community sa Taiwan na sa kanilang sama-samang pagsasanay. Samantala, binisita ni Migrant Workers Secretary Hans Leo J. Kakdak ang mga tripulanteng Pilipino na naapektuhan ng pag-atake sa Northern Black Sea upang personal na kumustahin ang kanilang kalagayan. Naghatid din ang DMW ng paunang tulong para sa kanilang mga pangunahing pangangailangan kasama ang DFA at pamahalaan ng Turkey. Kasama sa pagbibigay ng agarang tulong ang Rapid Response Team at mga kinatawan ng Philippine Consulate General. Tiniyak ni Secretary Kakdak na hindi pababayaan ng pamahalaan ang mga Pilipinong seafarers at patuloy na magbibigay ng suporta sa gitna ng krisis. Kabuuang 45 seafarers mula sa MV Achaluz, MV Els, MV Christina B at MV Asia ang ligtas na nakauwi sa Manila matapos maapektuhan ng drone strike sa Persian Gulf at Black Sea. Sinalubong sila ng DMW at OWA officials sa NAIA Terminal na agad nagbigay ng tulong pinansyal at medikal para sa kanilang agarang pangangailangan.
Nagpasalamat naman ang mga marino sa mainit na pagsalubong na nagsabing ramdam nila ang pagmamalasakit ng DMW sa kanila. Kasama rin ang kanilang managing agencies para tiyakin ang psychological checks, debriefing sessions at lahat ng benepisyo na nararapat sa crew. At para sa iba pang balitang DMW, patok sa mga OFW ang jewelry making workshop na isinagawa ng MWO Dubai bilang bahagi ng reintegration program ng DMW. 18 residente ng Migrant Workers Resource Center ang sumali, natuto ng bagong kasanayan at nakahanap ng alternatibong kabuhayan. Ayon kay volunteer trainer at bagong bayani awardee Cecilia Leoparte, nakatulong ang hands-on training para sa kumpiyansa at creativity ng mga kalahok. Patuloy ang DMW sa pagbibigay ng retooling at upskilling programs upang matulungan ang mga OFW sa kanilang muling pagsisimula. At yan po ang mga balita sa linggo ito. Babalik po ang tahanan ng OFW. Ilang munang paalala. Para sa bagong bayani ng bayan, tahanan ng OFW para sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years? High school life, for my high school life, every memory kay ganda. Nandyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by. Ang saya ng high school, saving yours in my school, di na mapapantayan. Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too. Till I met you. Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor. I love you more each day. Oh, the beauty of courtship in Pinas. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
This is a public service announcement from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Para sa bagong bayani ng bayan, tahanan ng OFW. Para sa bagong Pilipinas. Hi, Asek. Humabol ako. Welcome to the show. Magandang hapon. Magandang hapon. Humabol ako. Ayan, nag-declare kanina kasi ng suspension yes. ng work. 10 a.m. Nasa meeting kami, optimization meeting po ng Department of Migrant Workers, stakeholders consultation para po sa optimization plan for ng ating gobyerno. Tapos sabi ko, sige, habol ako sa radyo. Buti na lang. Oo, yung habol ko na yan, Sakto. hindi nga sakto eh. Nandiyan ka na, tayo. Medyo lang, kaya So, andito po, ayan, magandang hapon po sa ating mga kababayan at syempre, maulang hapon pa rin. Yes. Parang more than a week na yata itong pag-uulan na ito. So, sana po ay kayo ay nananatiling safe, tuyo, di ba? Hindi ka ba And of binaha? course, hindi naman binaha, pero yun nga, syempre mahirap. Kasi alam mo naman tayo sa office, di ba, sa DMW, kahit po may declaration ng work suspension, tuloy-tuloy po ang trabaho at ang serbisyo ng Department of Migrant Workers. Hindi nga hindi na nga inuutos o minamandato pa na magsipasok, talagang nagsisipasok ang ating mga kasamahan sa tahanan, 'di ba, sa DMW. So full operations pa rin po, nandiyan pa rin po ang ating mga kasamahan, DMW NCR, and of course most of our regional offices din na may work suspension ay talaga namang tuloy-tuloy ang serbisyo. Ayan, speaking of tuloy-tuloy ang serbisyo, shout out sa ating mga kasamahan, of course. Araw kasi ng ngayon, San Jose City Day sa amin sa San Jose City, Nueva Ecija. May jobs fair po dyan. Ayan, may kasamang overseas jobs fair component po. So, andyan din po ang Department of Migrant Workers, Nueva Ecija office naman natin dyan sa ating City Day sa Nueva Ecija. Talaga napakasipag ng DMW, sir. All around, all over. Nagulat ako. Diba? Nasa meeting ngayon, nandito nagpo-programa na. Nasa meeting kanina, nagpo-programa, nag-online. Sabi ko, akala ko medyo maaano tayo sa mga meeting tuloy-tuloy. Ayan. At mga USEC saka ASEC nasa office pa. Si SEC din kanina ay in between meetings. Talagang tuloy-tuloy at patuloy ang mga activities. And speaking Actually, of yes sir, meeting kasi, 'di ba, budget hearing on Monday. Kaya mga iba-ibang mga budget session, iba't ibang mga natin, tuloy-tuloy lang, 'di ba? Tuloy-tuloy at ang iba nating kasamahan ay nasa airport, 'di ba? Repatriation, ayan, tuloy-tuloy. Sila RDAs ng NCR ay kanina ay nasa kasama namin sa meeting, biglang sumingit sa isang peso event at ngayon naman ay nagre-ready para sa isang activity uli bukas. Ayan, so hindi hadlang ang hindi hadlang masamang panahon. Hindi hadlang ang weather. And speaking of regional offices natin, of course, Miss Jel, Sir Onin, napakahalagang maihatid, of course, ang serbisyo ng Department of Migrant Workers hindi lamang sa central office kundi hanggang sa ating mga regional offices. At mas malapit, of course, syempre, kung yung MWO natin ay malapit sa mga OFW natin on site, ang ating mga regional offices syempre naman ay para mapalapit ang ating serbisyo sa mga pamilya ng OFW. Tama ka dyan, Ase. Kaya po ngayong araw, aalamin natin ang mga programa, serbisyo at mga hakbang ng DMW Regional Office 10. Makakasama po natin via Zoom si DMW Regional Office Director Emmanuel Toledo. Hi, RD. Naka-online na ba si RD Maning? Sir. Ayan, RD, naririnig mo na kami? Ayan, parang medyo medyo relax pa si RD. Oo, ayan. Naulanan din ang ating signal kaya medyo hindi pa nakaka-respond si RD Maning. Oo. Hello po. RD. Ayan, habang yes po, magandang hapon po. Narinig ko na si RD. Ayan, isa po sa mga pinakamatikas at pinakapogi naming regional director yan. Isa sa pinakamasipag. Nasa office ka ba ngayon, RD? Kasi parang kahapon yata o the other day yung nasa Bukidnon tapos bigla akong nakita ay nasa Misamis Occidental naman. So, asa Cagayan de Oro ka ba ngayon, RD? Nandiyan ka ba sa CDO? Yes po, nasa regional office po natin ngayon, Asek. Nasa regional office. Ayan. So, kumustahin naman natin siya, Sir Onin, ang niya. Opo. RD, nais namin kamustahin ang status po ng DMW Regional Office 10.
At kamusta na po ba ang pasilidad at ng staffing sa regional office po natin? Sa kasalukuyan po, ang DMW Regional Office number 10 ay nakabase po dito sa YMCA Building, Julio Pacana Street, Cagayan de Oro City. Patuloy naming sinisikap na mapanatiling maayos, functional at accessible po ang aming mga pasilidad para sa ating mga OFWs at kanilang mga pamilya. Ginagawa rin po namin ang aming mga makakaya upang maging maayos at komportable ang serbisyo at proseso para sa ating mga OFW at kanilang mga pamilya. Nananatili kaming nakatuon sa pagpatupad sa aming mga layunin at pagtugon sa pangangailangan ng ating mga OFWs. Higit sa lahat po, patuloy naming isinusulong ang pagbibigay ng mabilis, epesyente, maasahan at makataong serbisyo sa bawat Pilipino migranting manggagawa na aming pinaglilingkuran po. Ayan, hindi natin na itatanong Miss Jel, Sir Onin. Ang 'di ba ang anong mga ang nasasakop ng DMW Regional Office 10 natin, RD Manning? Ano-anong mga probinsya nga ito? DMW Regional Office number 10 po, ASEC, ay sumasakop sa 5 probinsya at 2 highly urbanized cities. Okay. Ang mga highly urbanized cities po ay ang Cagayan de Oro at Iligan cities. Ang 5 probinsya po ay ang Misamis Oriental, Bukidnon, Misamis Occidental, Lanao del Norte at Camiguin po. Ayan. And of course, yun nga sabi niya na itatanong, meron din silang concurrent na kumbaga jurisdiction sa kapagtulong sa mga kababayan naman natin, pati sa BARM, di ba? May mga clientele din tayo coming all the way from BARM. Anong areas ng BARM ito, RD Manning, ang naseserbisyohan natin ng madalas din coming from our regional office there? Oo. Ang areas ng BARM po ay ang Lanao del Sur at ang Marawi areas po. Sinisilbahan po natin ating mga OFWs at kanilang mga pamilya po. So napakalawak. Ilang Yes, population doon usually, ASEC and RD? Ang region 10 natin kasi medyo malaki-laki yung malaki-laki yung area nila, and marami tayong OFWs din na galing diyan sa area na yan ang natin. Kasi sa Mindanao several regions ito na naghahati-hati. Pagdating diyan, syempre may IP group din, tama ba? Yes, oo. Iba't ibang grupo. Oo. Pero RD, pagdating sa aspeto ng programa para sa reintegration para sa ating mga OFWs na gusto nang manatiling ng permanente dito sa bansa, gaano po karami yung ating mga naserbisyohan sa rehiyon? As in terms of number of deployment po, nakatala po tayo ng mga 50,333 OFWs deployed in the previous year po. So ganun po ang karami po ang ating pinagsiserbisyuhan at kanilang mga pamilya. Hindi pa po kasali doon noong yung mga na-deploy in 2024 po. In term po sa mga programa na sa DMW Region 10 po, naniniwala po tayo na matagumpay na reintegrasyon ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay ng financial assistance. Yes. Mas mahalaga na mabigyan natin ang ating mga returning OFWs ng kaalaman, skills, at oportunidad upang magkaroon sila ng sustainable na kabuhayan at magiging produktibong bahagi muli ng ating komunidad. Talaga naman reintegration yung inuna niya. Bago daw yung reintegration, RD Manning, si Sir Onin daw medyo interesado kasi napapadalas may mga operations din tayo dyan sa protection Oo. Kamusta po yung anti-illegal recruitment at human trafficking, sir? Pinaigting po natin ang ating kampanya sa anti-illegal recruitment at human trafficking in persons. In fact po, last year in 2025, nakapagtala po tayo ng 48 anti-illegal recruitment and trafficking in persons campaign activities. And these are seminars na umaabot po ng 4,049 participants po. Samantalang this year po, nakapagsagawa na tayo ng 32 airtip campaign activities na may kabuuhang 2,628 participants. So, pinapakita lang po ng mga bilang na ito ang patuloy nating pagsisikap na maabot at mabigyan ng tamang impormasyon ang ating mga kababayan tungkol sa mga panganib ng illegal recruitment at human trafficking po. Yes.
And we were discussing earlier kanina, natanong nga ni Miss Jel kanina na yung sasabi ko nga Jel kanina, malawak kasi yung area, Yes, geographic area. Marami rin tayong mga OFWs and OFW families that are being served there. Anything, ano ba yung mga developments natin, RD, in terms of, syempre, the department is at the forefront of digital transformation when it comes to its services. Ano yung mga atin bang mga ginagawa in terms of para mas mapabilis yung serbisyo natin at mas maabot pa yung iba pang mga area within not only in Region 10 but also OFWs who are based in Region 10 but are currently deployed. So how do we use ba technology and paano ba natin inaano ang ating ginagawang digital ang ating mga services? Dito po sa Region 10 po, nakapag-develop tayo ng mga in-house IT systems upang mapabilis at mapahusay ang ating serbisyo at internal operations po. Kabilang dito po ang SENA application para sa monitoring ng client records at schedules. Itong SENA po para sa mga OFWs na nagre-request ng request for assistance. Pangalawa po, mayroon tayong ginawang kabayan tracker para sa mas mabilis na management at retrieval ng OFW deployment records. Pangatlo po, mayroon tayong supplies inventory systems para sa mas maayos na monitoring at accountability ng office supplies. At mayroon rin tayong client information system para sa mas madaling access sa DMW services, hotlines at digital CSM feedback. At mayroon po tayong data banking system para sa centralized OFW records na ginagamit sa monitoring, reporting, planning at program development. Sa pamamagitan ng mga sistemang ito, nababawasan ang manual processes, napapabilis ang retrieval ng information, napapahusay ang records management, at higit sa lahat na ibibigay natin ang mas mabilis at responsive na serbisyo sa ating mga OFWs at kanilang mga pamilya po. Oo. So RD, napaka-importante, Asik din, no? Yung technology talaga, mas pinaiiting natin yung digitalization. Kasi lahat, in just one click, nakukuha mo na yung mga information, di ba? So yung mga lugar na ito, importante din na malakas sa internet sa inyo, RD. Kasi ang dami nating ginagamit na sistema na kailangan talaga ng connection. Yes, but of course, syempre, di ba, parang not only with the partnership with the ICT, pero ano yan isa yan sa mga talagang pinagtutuunan ng pansin ng kasalukuyang administrasyon. Of course, with the president himself ensuring and pushing really for connectivity. Yes. And nito ngang huli, parang nakita ko sa post ng ni Secretary Henry Aguda ng DICT. Shout out po kay Secretary Henry. Ayan. Yung talagang pagpunta sa mga communities, 'di ba? Yung connected na mga school, connected na mga regional offices. So it's really important na meron 'yan. And lalo sa atin, sa mga kliyente natin na they're all over the world, different time zones, different it's very important to have those systems and it's very important to have those innovations, 'di ba? Na pinapasimulan di lamang ng central office, gaya nga na nabanggit ko, pati na rin ng ating mga regional offices. Pero may tanong ko lang din kay RD, ASEC sir. Gaano na ba karami yung mga lugar, probinsya na smart city na rin ngayon? Kasi alam ko merong isang probinsya dyan, Bukidnon din, ang itinuturing na smart city sa ngayon. Yeah, I mean, it's not only about digital smart city. Magandang connectivity dyan yan. So may bandang Cagayan de Oro, di ba? Medyo ayos-ayos ang connectivity dyan. Tama ba, RD Maning, ang ating services? Yes naman po. At saka mabilis po ang ating DICT dito in terms of connectivity aspect po. So halos lahat ng mga probinsya po, mabilis naman po yung internet. Ayun. Kasi binanggit mo kanina, meron kayong yung e-hearings sa ating dispute resolution, dispute settlement. We already do that ba? Tama ba, RD? Isa yan sa mga naka-roll out sa Regional Office 10. Yes po. Using our partners, the local government units, through our Public Employment Service Office po. Diba? So mayroon na po tayo mga memorandum of agreements with different Public Employment Services offices na magtatalaga po sila ng OFW help desk
na kung may mga hearing tayo, may mga request for assistance ng ating mga OFWs kanilang pamilya, hindi na po sila kailangang pumunta dito sa regional office. Pupunta lang po sila sa pinakamalapit na Public Employment Service Office at yung peso na po office ang magpaparating sa kanilang mga request for assistance or mga reklamo sa ating regional office po. Ayan, Pero mabilis naman. Mabilis yan, syempre. Kita mo yan, Miss Jel, kasi naalala ko yan, pre-pandemic. I was Director of Anti-Illegal at that time for POEA. Nandiyan kami sa Cagayan de Oro. Ayan, Cagayan de Oro, ang naging local government partner natin around that time, mga 2019 if I'm not mistaken. At that time, heavy pa on central office operations, which is POEA. But we already have a satellite office, mga 2 tao lang yun, a satellite office in Cagayan de Oro at that time. So, hindi pa siya full na regional office. And of course, the Department of Migrant Workers we eventually evolved and was established. Ayan na, may regional office na tayo. At ngayon, yung binabanggit nga ni RD Maning, we have our provincial offices. And even dun sa mga wala tayong provincial office operations, the partnership itself with the local government unit, di ba? Ayan. Ayan ang ano natin. Talaga napakasipag Sir ng DMW. Yes, of course. At importante yun, Onin. Binabanggit nga ni ASEC na inilalapit talaga natin yung bawat serbisyo natin sa ating mga kababayan at napakahalaga ng papel ng non-government organizations. At syempre, RD, maidagdag po namin dyan, non-government office at pribadong sektor sa pagsulong po ng ating mga tungkulin na maging malapit tayo sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa mga OFW. At this point in time, gaano na po ba sila, paano po natin sila nakakatulong sa paggawa nito, sir? Ang napakahalaga po talaga ang papel ng ating mga local government units, mga non-government organizations at mga private sector at iba pang stakeholders sa pagsusulong ng mandato ng DMW. Alam natin na natin kayang isulong ng mag-isa ang proteksyon, ang welfare, reintegration at employment assistance para sa ating mga migrant workers. Kailangan din natin ang kanilang pagtulungan upang mas maging malawak at responsive ang ating mga programa. Isa sa magandang halimbawa nito, ang pagtatag natin ng National Reintegration Network or NRN, kung saan pinagbubuklod natin ang iba't ibang government agencies, local government units, private sector, academe at iba pang partners upang mas maayos na matugunan ang pangangailangan ng mga returning OFWs at kanilang mga pamilya. Dito po sa Region 10 po, nakapag-conduct tayo o kasa tayo ng 2 NRN activities. No? Last November po, na nilalahukan po ng 27 NRN partners, both national government agencies, private institutions, academies, and non-government organizations. At mayroon tayong mga more than 1,000 OFW, returning OFWs and their families who availed of the different services ng NRA natin. And for this year po, we were able to successfully conduct last May 19 our second NRN activity, which is also participated by our 27 partners, and we cater to more than 1,000 OFWs and their families po. Ayan, di ba? Nakita natin sa pamamagitan ng ganitong convergence na pagsama-sama natin ang iba't ibang resources, expertise, employment opportunities, livelihood programs at assistance ng ating mga partner institutions. So dahil po dito, mas nagiging coordinated at accessible ang serbisyo para sa ating mga kababayang OFWs at kanilang mga pamilya po. Ayan, 'di ba? Yung NRN nila nung April actually was actually kasabay nito, part ito ng Love for All program, of course, ni ng ating First Lady Liza Araneta Marcos. Magkakasabayan, nandun sila Admin PY, sila Secretary Hans nung kanilang National Reintegration Network activity, BBM NRN, last April. And recently meron uli sila, and we'll be conducting more, tama ba RD Maning? We'll be conducting more BBM NRN activities in Northern Mindanao. We have more slated. Tama ano RD? Yes po, as Kiko po, in fact, we already have initial negotiation, discussion with our provincial government
in Bukidnon. So we will be conducting the NRN by October in Bukidnon po, Ate Kiko. Ayan. Malapit na yun, Malapit na. October. Oo. And of course, Region 10 din kasi ang isa sa madalas na maraming interested sa reintegration programs in Region 10. In fact, Likhang Kababaihan, we have several na from Region 10. Yung runner-up natin last year is from Bukidnon. Yan, yung runner-up natin from last year sa Bukidnon yun. And then also, itong i-promote mo naman, RD Maning, meron ka rin kaalaman to kabuhayan, K2K, di ba? Upcoming. Ito yata yung call center ba? Contact center or virtual assistant. Mga tech-related Yan, oo. Ongoing po ngayon ang ating training sa AI at saka virtual assistant in collaboration with TESDA po. So ongoing po ngayon, hopefully po matatapos this month yung training po ng ating mga returning OFWs. And of course, yan po, hopefully ay marami pang mag-enroll dahil ang Kaalaman to Kabuhayan program in partnership with TESDA, OWA and DOLE, of course, hindi lang po ito pa-training, hindi lang ito pa-training. Ang regional offices din po namin ay may kinokonduct na job matching at job fair immediately. Pag natapos yung training, meron po yan sa inyong graduation na job matching and job fair. Tama po yun. Ganyan natin kamahal ang ating Fairness, OFWs at ang kanilang mga pamilya. Kaya nga sila lagi sinasabi, napakasipag talaga ng DMW. Oo. At saka yung serbisyo talaga. Totoo. Alam mo, Yes. mapapakinabangan. Oo, mapapakinabangan. Oo. And RD, nitong first week ng August, pwede nyo i-share sa amin itong koro na isinagawa ng ating departamento. Koro o yung ating Central Office, Regional Office, and consultations. mid-year planning assessment yan, kasama sa planning exercise. Ang CORO o CORO o Central Office, Regional Office Consultation ay isang mahalagang pagtitipon ng Department of Migrant Workers kung saan nagsama-sama ang mga opisyal ng Central Office at mga regional offices upang pag-uusapan ang mga programa, ang ating operation, hamon at mga kinakailangang hakbang para higit pang mapahusay ang serbisyo ng departamento sa ating mga kababayang OFWs. Sa sinasagawang koro noong first week ng Agosto, nagiging sentro ng ating talakayan yung financial at physical accomplishments ng bawat region, mga consolidated issues and concerns at mga kaukulang recommended actions, pati na rin yung ating direction towards ISO accreditation, pati ang ating optimization plan para sa mga regional operations. Mahalaga ang ganitong consultation dahil hindi lamang ito tungkol sa pagbabahagi ng mga accomplishments, mas mahalaga rin itong pagkakataon sa Central Office na makita nila ang aktual na kalagayan, mga hamon ng mga regional offices at mga pangangailangan ng regional offices. Sa kabilang banda, nagkaroon din ng pagkakataon ang mga rehiyon na mas mauunawaan ang mga pulisiya, direksyon at mga priority na programa ng ating departamento po. Alright. RD, sa pagtatapos po ng 2 araw na event na ito, sir, nakatutok po sa ugnayan ng Central Office at Regional Offices. Paano nyo po ba i-assess ito? At ano po mga takeaways ang nakamit hindi lang sa Region 10, sir, bago sa lahat po ng reyon sa Coro? Yes po, unang-una po is naayos po natin ang coordination, yung coordination ng regional offices at mga bureaus ng ating Central Office po, para mas mabilis po ang pag-response ng bureaus ng ating Central Offices sa pangangailangan ng ating mga regional offices po. So isa po 'yon, at saka naintindihan namin na papalakasin po ang regional operations po sa pagde-devolve ng halos lahat ng mga centrally managed functions po ng department, i-devolve na po sa ating mga regional offices. So meaning po, i-empower na po ang mga regional offices para po hindi na maghihintay pa ang regional offices kung ano yung mga desisyon ng ating sa ating central office sa operation po. So napakahalaga pong hakbang ito, because sa pagkakaalam po natin that in 2027 po i-review na po ang department kung ang department ba ay
nagampanan ba niya ang kanyang mga tungkulin po base po sa Republic Act 11641 po. Ayan naman, syempre, pabatiin muna natin at Oo nga. baka may mensahe RD. ang isa sa ating pinakamasipag. Ayan, RD Maning, baka meron kang mensahe. Di lamang para sa ating mga kababayan dyan sa Region 10, but of course, ang ating mga OFWs in general. So baka may mensahe po kayo, RD. So sa lahat po ng ating mga kababayan, lalo na sa ating mga katahanan, no, ng DMW, sa ating katahanan sa Region 10, maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtitiwala at suporta sa Department of Migrant Workers. Nais ko pong ipabatid na patuloy kaming magsisikap na maibigay ang serbisyong nararapat para sa ating OFW at kanilang pamilya. Anuman po ang inyong pangangailangan o concern na may kinalaman sa ating mga serbisyo, bukas po ang ating tanggapan na makinig at tumulong. Patuloy din po nating palakasin ang ating mga programa para maprotektahan ang ating mga OFWs, lalo na laban sa illegal recruitment at iba pang mapanlinlang na gawain. At para po manatili kayong updated sa aming mga programa, serbisyo, repatriation assistance, livelihood opportunities, action plan, mga anunsyo at iba pang mahalagang impormasyon, inanyayahan ko po kayong ipalo ang aming official na Facebook page, DMW Region 10. Nandito po ang DMW Region 10 upang patuloy na maglingkod, makinig at tumulong. Maraming salamat po at mabuhay po ang ating mga OFWs. Ayan naman, syempre, nakasama po natin at ating narinig, syempre, Regional Director of DMW Region 10, ayan, RD Emmanuel Toledo, si RD Maning, Yes, syempre. oo. Napakasipag niyan. Grabe. Napakasipag niyan. Oo. Yung umulan, umaraw, mapagano. At syempre, mabilis utusan. Totoo. Mabilis utusan, Thank you. mabilis ang aksyon. Correct. At it's quite a challenging region kasi very diverse siya. Malawak-lawak yung region na yon. But 'di ba? Naitataguyod. Syempre, shout out sa ating lahat ng mga mga kawani diyan sa DMW Region 10. Ayan, kay Miss Mary, of course, ng Welfare and Reintegration ng DMW Region 10. Of course, kay Attorney Araw. Ayan, matagal na namin kasama to. Si Attorney Araw, of course, ng protection naman ng DMW Region 10. At sa lahat, of course, ng ating mga katahanan dyan sa DMW Regional Office 10 in Cagayan de Oro So maganda yun City. Katahanan. Oo, maganda yun kasi 'di ba meron na tayong mga hindi ko na sasabihin. Kompleto na kasi. Kompleto na eh. Oo, kompleto na. Katahanan na lang. Katahanan na lang. Sasabihin sana kasambahay. Kasama sa bahay. Kasama natin Oo, ating mga katahanan. in fairness. Alright, oo. At syempre, dumako na tayo sa ating Ikwento Mo, Kabayan. Ikwento Mo, Kabayan. Sa loob ng 14 na taon, nagtrabaho po siya bilang domestic helper sa Singapore para sa kanyang pamilya. Pero sa kanyang pag-uwi, isang bagong oportunidad ang nagbukas sa ating kababayan na makakausap natin maya-maya lamang dahil Asek, habang na-establish natin yung ating connection dahil meron pa tayong isa makakakwentuhan. Ito yung isa sa ating mga SPIMS beneficiary. So sa beneficiary to ng yan po yung pinag-uusapan natin last week, di ba? Yung sa SPIMS. Ang SPIMS po yung sa Pilipinas Ikaw ang Ma'am at Sir program natin. Isa to sa mga matatagumpay na reintegration programs ng ating pamahalaan. So nasa 10 years na rin ito. But yung support actually ay bumuhos magmula ng 2020. Nitignan ko yung numbers when they showed me the numbers. Gaano nakarami to kako? And then sabi nila sa akin, Asek, actually more than dumoble since 2023. 2024, 2025, halos 6,000 former OFW. So sa 3 school year lang na yon, plus this school year more than 7,000 na. 7,000, 8,000. Dati
almost 6,000 as of last year. Nagdagdag pa ng 2,000 na mahigit ngayong taon. So that's around 7,000-8,000 na yung total niya. Hinihintay lang namin yung final na number ng nag-assume po na ng positions nila ngayon. These are former OFWs. Okay. Na permanently ay nabigyan ng permanent item sa Department of Education natin. Nagtuturo na sila dito sa Pilipinas. Sige nga, ngayon. sir, enlighten us please. Doon sa iba na hindi alam ang PMs, pwede ka bang maging teacher kahit na hindi ka teacher nung umalis ka dito sa Yes, Pilipinas? Ang importante po dito ay dapat ay licensed teacher, of course. Pasado, 'di ba? Pasado. Pasado siyang teacher. So marami dito ay pumasa sila noong nandoon sila sa ibang bansa. Alright. So, like nung February, naimbitahan kami ni Secretary Hans, nandyan kami kasama sila Admin PY, nandyan kami sa Hong Kong. With the partnership of DMW and PRC, kasama na rin ng OWA, nagpapa-special licensure exam sila sa iba't ibang mga bansa. In Hong Kong, they had a special licensure exam last year. Ang swerte, Ma'am Jel, at talagang napakarami talaga yung porsigido. Out of around 500 na nag-take, 500 plus na nag-take, 300 doon. Pumasa. Licensed teacher na sila. So, binibigyan namin sila ngayon ng libreng refresher course po para yung kahit na pasado na sila, syempre dahil yung trabaho nila ay hindi aligned doon sa pagtuturo. Marami sa kanila kasi mga nanny, yung iba sa kanila care workers, yung iba ay mga household help. So, binibigyan po namin ng libreng refresher course in partnership with Philippine National University and other state universities here in the Philippines para makapag-update ma-update ang kanilang knowledge and skills sa pagtuturo. So yan, sila ay magiging kabahagi na ng SPIM sa kanilang pagbabalik. Okay, Ayan, habang ni-establish natin, sir, yung ating connection doon sa ating bisita, Meron meron tayong ipopromote yung sa CHED, sir. Oo mo nga siguro pala, speaking of CHED, ipopromote ko lang. Naka-ready na ba sa natin? Oo. Asan yung ating poster? Ayan, oo. Meron pong programa ang OWA, ang CHED, at ang CHED, kasama na rin ang department. May mga ongoing po na orientation na kasi binabanggit mo, Miss Jel, kanina yung tungkol sa learning at kung paano natin natutulungan. May ongoing po na roadshow online, virtual orientation. Ang OWA at ang CHED po tungkol po sa LEAP OFW, Lifelong Learning for Education Assistance Program for our OFWs. Libre pong pakolehyo, 'di ba? Sa mga nagnanais makapagtapos po ng kanilang college degree, hatid po ito ng OWA. Ayan, hatid po ito ng OWA. Kabahagi po ng Alagang OWA program. So, sa mga kababayan po natin sa Dubai, sa UAE at sa Saudi Arabia, may orientation po tonight. Oo. May orientation. But this is the second orientation na actually. If you are enrolled currently in an ETIAP accredited institution, CHED accredited siya na nag-o-offer ng ETIAP course. Yun yung para mabigyan ng credits ang iyong current na work and eventually makapag-trabaho ka, makakuha ka ng credentials and matapos mo ang iyong college degree. Wow. So ang OWA po ay nagbibigay ng scholarship para dyan. So dati ang OWA scholarship para sa mga anak. Ngayon po sa worker na. Sa worker na OFW, mismo. yeah. Of course, sa pangunguna po ng ating mahal na Pangulo, and he really gave us that push na talagang alagaan ng OFW at kanilang pamilya. Ito na po ang katuparan ng inyong pangarap na makapagtapos ng kolehiyo, ang LEAP program po ng OWA for lifelong learning naman at matapos ang ETIAP. Ano po ba yung ETIAP. Expanded Tertiary Education and Accreditation Program ito. Para ito sa mga, yung course, yung actual work experience mo, yung units mo ay pwede mo nang mag-gain. Diba? Ma-take. Madami dito online ng modality. So, pasok na pasok para sa ating mga OFW na enrolled at gusto nilang matapos ang kolehiyo na. Kasi minsan, alam mo yun, sa kagustuhan natin na nagtatrabaho na, hindi na nila, kumbaga, isinasantabi yung pangarap para matupad ang pangarap din ng kanilang mga anak, ang kanilang mga kapatid. So, ito po,
ang kanila namang ang alay naman din namin para sa kanila, di ba? Oo. Yan. So, Nakakatuwa yan. So, saan pwede makita, sir? Of course, sa CHED na Facebook page. yes, and it's available of on the course, CHED Facebook page and the OWA Facebook page po para po sa orientation na iyan ng LEAP OFWs. Ongoing na po ito So kung kayo po ay enrolled, magpatala lamang po kayo sa OWA, makipag-ugnayan po sa pinakamalapit na Migrant Workers Office. So wala bang ASEC, parang limit sa age? I mean, kahit sino, basta ikaw ay OFW. actually, alam mo, yung question na yan, kanina umaga may interview ako, tinanong ako sa isang radio program din, ang sabi sa akin, ASEC, paano naman yung mga OFW na pa-retire na? Pwede pa ba sila dyan sa mga programa ninyo? Mo sabi ko, lifelong learning. Ayan! Napapalakpak ako. Pero totoo yun totoo yun. Isang bagong pirma pong batas, isang bagong pirma po na na batas na pinupush din po ng kasalukuyang pamahalaan, yung lifelong learning. Kasi syempre, di ba, wala namang limit sa totoo lang, minsan natutuwa tayo doon sa gumagraduate senior citizen, pumapasa ng mga board or bar exam, senior citizens na. Alam nyo, iba po yung pagsaludo namin dyan kasi yun nga itinaguyod mo despite all the odds, the age, di ba? Kasi syempre, as we progress sa edad, medyo minsan nahihirapan na tayo, mahirap na, marami na But yan po, suportado po namin yan. Sabi nga natin, suportado natin ang bawat pangarap ng OFW. Nakakatuwa kasi minsan, di ba, meron ako nakitang balita, ASEC, magkaklase sila, mag-ina. Magkaklase. Tapos meron din yung sabay na nag-graduate, di ba? Sabay silang nag-graduate. Mother and daughter tandem din nag-graduate. And of course, meron din kami may K2K program po. Ang K2K program, pinromote na namin dito. Tuloy-tuloy lamang po ang kaalaman tungo sa kabuhayan program ng Department of Migrant Workers. Katuwang naman natin dito ang TESDA. So, love na love talaga tayo ng ating mga education partners. Tama po. CHED, of course, with the partnership with CHED sa ETIAP kanina with Shirley Agrupis, and of course TESDA, napakasipag ang katandem natin na isa pang K, si Secretary Kiko Benitez naman din ng TESDA. We're rolling out 3,000 slots, scholarships for OFWs and OFW families for NCR pa lang yan, Miss Jel, Sir Onin. So, watch out po sa Facebook page ng Department of Migrant Workers, pati na rin po sa Facebook page ng DMW NCR. Kami po ay magpapa-enroll na at sign up na po kayo para po sa kaalaman tungo sa kabuhayan. Additional stats po ito at sana po ay inyo pong samantalahin ng opportunity naman for those na nakabalik na OFW or yung next of kin po o yung family member naman ninyo, alay po namin ito sa inyo. Libre po lahat ng mga programa na ito. Yun lang po ang hinihintay lang namin kayo lang po ang aming hinihintay. Sign up na po kayo at ang K2K, nabanggit ko kanina, ang K2K kasi is after they learn, after they train, may certification, may job fair, may job matching. Ganon, kompleto sa Ricardo's. Diba? Sa pakikipagtulungan naman syempre ng DOL. Parang Sipag one-stop talaga, shop. sir, ng DMW. Parang One jump stop, pack lang. tuloy-tuloy, One-stop jump shop pack. talaga, tuloy-tuloy. Yan ang natin. Ayun, thank you, ASEC. Syempre, sana next week ulit. Oo nga, sana next week maisalang natin Magkasama-sama yung kababayan natin na SPIMS beneficiary kasi pasamantala. mag-o-open na rin kasi si SPIMS at malapit na rin ang Teachers Month. Yes. Ayan, malapit na ang Teachers Month, September. So sana ay maisalang at makasama naman natin din dito sa ating programa. Ayun, kabayan, nasaan ka man sa mundo, maging bahagi ng tahanan ng OFW, ibahagi sa amin ang inyong kwento, karanasan, tagumpay at mahalagang updates mula sa inyong bansa. Mag-comment, mag-message at i-share ang aming mga episodes upang mas marami pa tayong maabot na OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. At yan po, naging kabuuan ng ating programa. Muli niyo po kami samahan sa susunod na Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Mula sa DMW Strategic Communications Service, ako po si Jel Miranda. Ako naman po si Olin Miranda, patuloy na maghatid sa inyo ng makabulang talakayan para sa ating mga bagong bayaning OFW. At naman po, ako po si Assistant Secretary Kiko de Guzman naman po at samahan niyo po kami palagian sa ating mga kababayan pong OFW at ang kanilang pamilya. Handog po namin ang programang ito at ang mga serbisyo syempre ng Department of Migrant Workers at ng OWA sa ngalan po ng aming mahal na Secretary Hanseo Kakdak at ng iba pa pong mga opisyal ng Department of Migrant Workers. Ito po ang tahanan ng OFW. Para sa